Good morning po sa inyo mga kababayan. So ito, pag-usapan natin. Ah, so si Robin Padilla nagbago ang isip, nagpapahiwatig na sabi niya, tatakbo po siya na pagkabise. Sabi niya na, pag-utos po ni Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin, kahit sino. Utusan talaga no? Ito yung sinasabi ko. Kung ikaw ay isang pumopronta ng isang politiko, public servant, palamunin ng taong bayan o pasahurin ng taong bayan, hindi ka po dapat umaastang utusan, tuta, di ba, ng isang politiko. Hindi ka dapat sumasamba. Dapat ang sinasamba mo ay kung sino yung nagpapalamon sa'yo. Oh. Dapat tanungin ni Robin yung kasambahay nila, ay yung kapitbahay nila. Ikaw, susunod ka ba sa akin o sa amo mo? Di ba? Bakit? Siyempre, sabihin ng kapitbahay, siyempre, amo ko. Sino ka naman? Boy Sili. Sino ka ba naman para sundin ko? Pinapalamon mo ako? Di ba ganun yun? Which is tama naman. Pangit lang nga yung pagkakasagot ng argumento. Oh. Pero to, bang klase, di ba? Isang national figure. Ganito level. Parang maganda ang idudulot sa ekonomiya no? Ng argumento niya Sabi niya, pag-utos ni Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin. Kahit sino. Si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Kumandidato ka and now you're telling us you don't like politics? You hate politics? Ano ba pagkakaalam niya sa kanyang pinasok? Sahod lang ang It's an institution and art. Ano to? Politics is an institution or art of receiving high salary. Sabi niya, basta sinabi ni Digong, susunod ako. Walang iyan naman talaga. Sarah Robin Padilla when asked if he is open for Duterte Padilla tandem for 2028. Alam niyo na, naniniwala na nga ako kay Mariel. Nagpasalamat na ako. Nung sinabi niya na hindi po tatakbo si Robin. Diba? Sinabi niya yun Nabanggit, in fairness, nabanggit ni Mariel yan, sinasaktan siya. Kaya sabi niya, lagi na out of context daw si Robin. Kaya sabi niya, I will not run in 2028 kasi you don't deserve him. Hindi rin natin deserve si Robin. Kako, ay salamat. Sana nga mangyari. Di ba, reaction ko nun, sabi ko, well, hindi pa tayo sigurado dyan. Kasi wala pa yung 2028, hindi pa tapos. Hindi pa nga nagsisimula yung filing ng COC. Everything is possible. Baka dahil tuta ng Duterte yan, gagayahin niya yung estilo, di ba? Na paayaw-ayaw, pabebe, papilit, yung ganon, tapos pabiktim. So ito ngayon tatakbo. Ano naman hindi tatakbo? Wala lang, problema. Wala. Pwede kang pag-usapan, pwede kang batikusin, di ba? Kasi may kinalaman to sa performance mo sa iyong trabaho. Kamusta naman ang performance? Pasabi ni Mariel. Robin will not run in 2028. They don't deserve him. Sabi ni isa, gosh, feeling like the best performing senator in the entire universe. Sarcasm ba to, Mariel? Ayan sinabi talaga ni Mariel yan. So, ang tanong ko nga paano na? 'Di ba? Paano na yung paano kung sakali na bago 'yon, ito. Paano yung sinabi ni Robin Padilla mga kapatid, mga ka-DDS? 'Di ba na ang gusto niya po talaga Sara Amy. Ano ngayon yan, Amy? Mukhang 'di ba? Mukhang nasabihan ito na Robin, ikaw gusto namin tumakbo talaga. Ikaw na ang mag-tandem, ikaw na ang sumama kay Duday. Duda kami kay Amy. Bakit naman po? Kasi naman yung mga Marcos loyalist
Panay ang pilit eh. Yung mga yung mga sumasamba sa apelyido. Yung hindi kayang tanggapin na si Amy ay kalaban ni PBBM. 'Di ba? Kumakalaban, sumisira. Yung mga hindi kayang tanggapin ang katotohanan na yan dahil sa kanilang pagkakaipit at pagkakasarado ng isipan sa pagsamba kasi nila sa apelidong Marcos. Na kapag ka Marcos, ito lang ang magbibigay ng magandang serbisyo sa taong bayan. Sabi ko, paano si Amy? Si Amy kasi, nagpapanggap lang yan na DDS. Pero ang totoo, Lacson yan. Lacson. Ang totoo, loyalista yan. Hinahanap lang niya ang kasiraan ng mga Duterte. Sabi ko, kayo ba alam ba ninyo yung pinagsasasabi ninyo? Nag-research ba kayo? Matagal nang kaibigan ni Sara yan. At yan ang namuhunan ayon kay Digong sa gastusin ng kanyang kampanya. Ano ang purpose? Syempre, para ma-endorse siya ni Digong, kaya lang ang nangyari, si BBM ang talagang porsigido noong 2021 pa lang at nagsabi ng he's going to run for national post. Di ba binabanggit ang posisyon pero alam na ano tatakbuhan niya. Di ba? At magiging intrimitida naman si Amy nun kung inunahan niya si BBM ng proklamasyon ng pagtakbo. Hindi naman siyang hinihintay ng taong bayan kung hindi si BBM talaga. So paano ngayon to, mga Marcos loyalist na sumasamba kay Amy at sa apelido nila? Diba? So magagalit po sila mga kababayan sa mga Duterte na samantalang binoto rin nila lahat ng lineup ni Sara dahil kaibigan ni Amy si Sara at ni-reject nila lahat ng kandidato sa alyansa. Paano ngayon yan? Di ba? Never ka nag-Amy. Ako rin eh. Chupaing, never din ako. 2014 pa lang nung na-meet ko yun sa barangay hall namin, nawala na ako ng tiwala eh. Sabi ko, parang manggagamit to. Bambungad ba naman nung panahon ng tatay ko, mga barangay officials, hindi binoboto eh. Sabi tuloy mga tao, ng mga kabataan, hindi binoboto, ina-appoint lang ng tatang ko. Ganun pa yung tono niya, ina-appoint lang ng tatang ko, di ba? Di ba? Ay yung mga barangay officials, mga kabataan yung iba. Yung iba, mga katandaan. Ganun sila. So, gusto nyo ba ng ganon? Sabi ng mga tao, pati mga barangay officials, pati yung kapitan ng barangay na kabats ko sa elementary at batch valedictorian namin, sabi niya, pati yung mga matatanda, yung mga Marcos loyalists ng matatanda sa barangay namin, gusto nyo ba yung ganon? Hindi na tayo boboto, i-appoint na lang. Gaya ng panahon ng tatang ko. Sabi ng matatanda, hindi po ma'am. Ang gusto po namin, binoboto. Simangot ng mukha niya, maya-maya nawala eh. No? Paglabas ko kasi pumasok ako ng kwarto namin sa Lupon, tawa kasi ako ng tawa. Pagbalik ko, sa labas, wala pang 2 minuto yun. Paglabas ko, wala na. Umakyat na pala sa taas. Nung huli ko siyang nakita, nagkamay-kamay dun sa nasa unahan. Alam ko yung kinakamayan niya lahat eh. Siguro mga nasa halos 100 yun ng mga senior citizens. Ay, nako. Okay. At eto may pasample po si Robin sa mga kumukwestiyon sa kanyang paninindigan na hindi matatawaran. Sa pagiging talagang senador ng mga Duterte at hindi lang taong bayan. Hindi pala, senador ng mga Duterte. Hindi. Senador ng mga Duterte at ng mga DDS. Kulang eh, di ba? Hindi ng mga kababayan. Di ba? Ito ho yung pasample ni Robin. Sabi niya sa mga ICC prosecutors na mga primera klase na mga abogado, mga legal luminaries ng kanilang mga bansang pinagmulan, nag-aaral ba kayo ng batas? Robin, baka nga bago naging mga ICC prosecutors yung mga yan, mga law professors tayong mga yan eh. O baka mga dean
'Di ba? O baka mga judges na ng mahabang panahon, at least 10 years. 'Di ba kasi may requirements 'yan. Matagal ka na ba yung nagpa-practice ng law, 'di ba? Para maging katulad ka man lang at least ni Harry Roque, ni Kaufman, sila-sila 'yan, eh. Oh, ikaw ba ay may background na ng 10 taon mahigit para maging judge ka ng ICC o kaya maging prosecutor ka ng ICC? Walang iyang buhay ito, oh. Hmm, 'di ba? Kawawa naman po si Vice President Sara Duterte kapagka naging presidente tapos ito yung vice president niya. Kawawa naman ang OVP, siguro sakit ng ulo ng mga staff. Yung mga career officials dun sa OVP, 'di ba? Napalitan yung ano nila, yung leader nila because of election, nag-expire na. Yung pumalit, 'di ba? O yung papalit ngayon eh nako, mukhang malala pa. Kasi ako, sisiguraduhin ko po sa inyo talaga, ako 5,000% between Robin Padilla and Amy Marcos. Boboto ng mga DDS si Robin. Wala silang tiwala kay Amy. And after all, Marcos yan. Oh. Dahil kasalanan niya ng mga loyalista, pinagkakalat lagi eh. Hindi. Minamanmanan lang niya ng mga Duterte para malaman niya yung baho nila tsaka sikreto. Hindi niya nilalaglag si BBM. Kasalanan niyo yan, oy. Kagaganyan ninyo. Wala tuloy tiwala kay Amy yung mga DDS. Oh, ibinoto lang siya nung nakarang halalan kasi ang purpose doon, ang alam nila, ang magiging papel ni Amy, magiging attack dog nila laban kay PBBM. At eventually, sisira sa reputasyon ng kanilang pamilya. Di ba? Kaya nila binoto si Amy. Pero kung sabihin mo na magiging national leader, and eventually, pag namatay sana si Sara, pag namatay si Sara o naging invalid, hindi na niya kayang gampanan yung kanyang tungkulin for any reason, ang magiging future president, si Amy, ayaw po ng mga ka-DDS natin yan. Kaya hindi nila iboboto si Amy, huwag yun nang ipilit. Robin Padilla pipiliin nila. Oh. Ang nasa palagay ko nga, talagang posible na maging vice president ni Sara, 3 tao lang po. Unang-una, ang pangatlo po, napiliin ni Amy maging vice president, ni Sara magiging vice niya, si Amy. Kasi kaibigan. Long time friend. Parang 2009 pa yata yung naging magkaibigan eh. Sumunod si Robin Padilla. Alam niyo ba kung sino yung nasa isip mo na posible talagang siya yung first choice para gawing VP? Maging running mate ni Sara. Oh, sino sa tingin nyo? I-comment nyo po habang nagbabasa ako ng mga comments. Oh. Tama, naging hinala ako dyan. Buti na lang talaga, di ko pinagtatanggol si Amy. Oh. Yan, oh. Marami naman po talaga. Totoo po yan. Hindi balanse ang mundo kapag nawala sila. Walang kwenta ang presidente. Alam mo, ang aminin mong totoo, si BBM po, dapat tumanaw kayong utang na loob. Bakit? Si Duterte, nagsimula sa kanyang panahon ang korupsyon. Breeding ground. Alam niyo pag sinabing breeding ground, doon ang pangingitlog, ang pagkapisa, at pagsimula at paglaki ng korupsyon. Di ba? Pangako niya, Kasi bintang niya kay Pinoy noon, korupsyon, malala. Kaya sabi niya noong 2016, I will eradicate corruption. Di ba? Wala siyang aksyon nang naupo na. Ngayon, nung nasukol na ng mga dilawan, inamin niya yung korupsyon sa panahon niya. Ang sinisi niya, which is tama naman talaga, yung DPWH, sila Mark Villar.
Sinabi niya na problema ng mga DPWH diyan, yan sila Mark Villar yung secretary nun, wala ghost project. Mark Villar nga hindi umaksyon eh. Digong, walang aksyon. Nag-investigate kunwari. Di ba? Ang inalngal, kapwa politiko, 8 kongresistang kaaway niya. Pero walang napakulong. Ah. Tuloy-tuloy na namayagpag sa Diskaya. May isang kumpanya sa Diskaya na na-flag, na-suspende for a year, pero isang katutak pala yung kumpanya. At nanatili siyang number 1. Di ba? Tapos pagpasok ng Marcos administration, syempre, tuloy-tuloy yung mga yan. Alam mo naman yung mga yan eh, kapag hindi mo talaga pinuputulan ng ulo yung mga hayop ng mga korap, ng mga politiko natin at saka mga contractor na kasabwat nila, regardless kung sino maging presidente, hanggat hindi sila napapansin, hindi titigil yung mga yan. They work silently. Di ba? O, habang ginagawa nilang malaking vault ng kaperahan ang ilalim ng bahay nila. Takot sa bangko yung mga kurap eh. Ang pera pag natanggap, diretso sa vault, sa ilalim ng bahay. Ngayon, pangako ni Digong, eradicate. Si PBBM po. Di ba? On the 3rd year of his administration, nung nakaraan kay Digong, walang maladiskayang level. Walang big fish na diskaya na nakakulong. Di ba? Pero talamak ang korupsyon. Hindi nga maipaliwanag kung nasaan yung 14,000 flood control niya eh. Lalo na yung sa Dubai. Ay, Dubai. Yung sa basa kayo sa Dubai. Lalo na yung sa sa Davao lang eh. 'Di ba? Ang laki na ng budget, 51 billion na. Oh. Ambon pa lang. Rumaragasada yung baha. Ay nako. Kayo talaga.